In the rich tropical soils of the Philippines thrives a golden fruit. More than just a staple food, the banana is a vital thread in the nation's economic and cultural fabric. As one of the top banana exporters, the country earns billions in annual revenue from this industry. For decades, the Cavendish variety has been the king of export. Its familiar curved shape filling supermarket shelves across Asia and the Middle East. Then, there's the sweet and petite lakatan, a favorite for snacks. The elegant latundan with its tangy, sweet flavor. The magnificent cardaba, a cornerstone of the Filipino diet. And the humble saba, the undisputed star of Philippine cuisine, transformed into a symphony of dishes and pastries through Pinoy creativity. Saba simmers perfectly in puchero and nilagang baka, deep-fried perfection of baruya, and becomes a sweet, caramelized heart of turon and banana Q. It can also be mashed into a dough of soft, fragrant banana bread and can be baked into a rich and creamy bars and pies. This is the banana story. Madayao, Davao. Welcome to Makatabo Farm, a center for organic farming and sustainable agriculture. I am Donna Galang, and now we are going to make banana bread and banana muffins. So una, dudurugin natin ang mga saging na binalatan natin kanina. Kapag medyo nadurog na yung saging, pwede na nating idagdag ang mga wet ingredients tulad ng tubig, gatas, dadagdag na rin natin yung mantika, and then, dadagdag po natin yung 3 pirasong itlog. Pagkatapos, haluin natin ito hanggang well combined. Pagka well combined na, pwede nating idagdag na ang dry ingredients, white sugar at brown sugar. Yung iba, ginagamit nila puro lang brown sugar or purong white sugar. Pero sa amin, minimix namin o pinaghahalo namin yung brown sugar at white sugar kasi yung brown sugar, yan yung magdadagdag ng moisture sa banana bread. Ang white sugar naman po is maganda siya sa banana bread dahil nagka-create siya ng crust sa ibabaw ng banana bread. Ngayon, dadagdag ko na rin ang baking powder at baking soda. So these are leavening agents, so meaning ito yung tumutulong para umalsa yung ating banana bread. And then maglalagay din ako ng asin. And then last is ang cinnamon powder. So this is for added flavor na din. Ngayon, mimix natin ito muna bago natin i-add yung ating all-purpose flour. So imimix natin ito hanggang medyo matunaw na yung ating sugar bago natin idagdag yung ating all-purpose flour. Medyo natunaw na yung sugar, idadagdag ko itong harina. Hindi ko po ilalagay lahat, hatiin ko po siya para hindi masyadong mabigat. So ngayon, ibubuhos ko na lahat ng ating all-purpose flour. Iwasan lang po natin na ma-overmix ang batter. Yung sakto lang po na well combined, wala na kayong makitang harina, then pwede nyo na pong
i-stop ang pagmi-mix. So, ayan. Konting halo na lang. Ito po. Ready na po ito for molding. So, tapos na po. Ililipat na lang po natin siya sa molde. Matapos natin gawin yung banana batter, ngayon ilalagay natin siya or ililipat natin siya sa molde. So, sa amin po, ginagawa namin is gumagamit kami ng mga loaf pans. Per molder, lalagyan po natin yan ng 750 grams na banana batter. Mapapansin nyo, medyo thick po talaga yung aming batter. Kasi po, marami po yung nilagay nating saging. Ang isang recipe po namin ay makakagawa ng 6 na banana loaf. So, ito po, saktong 750 grams each po ito. So, ngayon, pwede rin po natin gamitin yung butter kanina para gumawa tayo ng banana muffins. So, kailangan lang para pantay-pantay, gagamit tayo ng measuring cup. Sa kada muffin, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng butter. So, ngayon, lalagyan ko muna ng 1/4 cup kada muffin liner bago ako maglalagay ng fillings. Ang aming banana muffins ay may 4 na flavor. Meron tayong choco banana muffins, blueberry banana muffins, mixed nuts with raisins na banana muffins, and Biscoff banana muffins. Tapos na tayo sa paglagay ng kalahati. Maglalagay naman tayo ngayon ng filling. Uunahin ko ang raisins with mixed nuts. Lalagay tayo ng pasas. Sa nuts naman po, ang gamit namin ay walnuts, cashew nuts, almond nuts. And then, tapos na tayo dito sa mixed nuts, gagawin ko naman po yung choco. Gumagamit lang po kami ng choco chips. Lalagay po namin yan dito sa gitna para meron pong fillings. And then next is blueberry. So maglalagay lang tayo ng 1/2 teaspoon ng blueberry. Ito po, nabibili lang po ito sa mga baking stores or even sa supermarket. Next po natin is Biscoff. So maglalagay lang tayo ng kaunti, 1/2 teaspoon lang din po. And then, magdadagdag po tayo ng 1/4 cup po ulit. Ito po yung saktong-sakto lang na dami. Tapos na po. Maglalagay naman po tayo ngayon ng topping. So, kung ano po yung nilagay natin sa loob, yun din po yung ilalagay natin sa ibabaw. Sa paglagay nyo po ng toppings, huwag nyo pong isa-spread masyado sa gilid kasi aalsa pa po yan. So pag umalsa po yan, mapupunta po yung toppings natin sa gilid. Igigitna natin yung mga toppings natin. Cashew nut, walnut, pasas. Ngayon, dito naman po tayo sa choco chips. Kaya po nang sabi ko, huwag nyo masyado pong ilagay sa gilid. Tapos naman po sa blueberry, lalagyan po ulit natin ng spread. And then, lalagyan po natin ng dried blueberries naman po, additional toppings. So, ito naman pong dried blueberries, usually nabibili po ito online. Dito naman po tayo sa Biscoff. Lalagyan po ulit natin ng spread. And then, lalagyan po natin ng biscuit sa ibabaw. So, ready na po for baking ang ating banana muffins. Ngayon, ibe-bake na natin ang ating banana muffins. Kailangan ang ating temperature is 180 degrees Celsius up and down, ang init ng ating oven. Ibe-bake natin ito for 30 to 35 minutes. Kapag tumunog na ang ating oven, ito-toothpick test natin or i-cake test natin para malaman kung luto na talaga. So, pwede rin po nating isabay ang banana bread sa banana muffins. Kailangan lang po natin i-make sure na mas mahaba yung oras ng baking ng banana bread. So, ito po, ibe-bake natin for 1 hour.
Okay, so after 35 minutes, check po natin kung luto na yung muffins. So, wala na pong nadikit sa ating cake tester, meaning luto na po. Ngayon, tapos na po ang 1 hour. Check po natin ang ating banana loaf. Ayan. Dry din po, walang nakadikit. So, luto na po ang ating banana loaf. So, malamig na po ang ating mga banana muffins. Pwede na natin ilagay sa ating packaging. Meron po tayong packaging na good for 4. Meron din naman po tayong packaging na good for 6. Ang benta po namin sa 4 pieces ay 150 pesos at ang benta naman po namin sa 6 pieces ay 200 pesos. Pagkatapos po natin ilagay sa packaging, pwede na po natin itong isara, lagyan ng label at saka ng expiration date. Ang banana muffins ay tatagal po ng 3 to 4 days kung room temperature. 1 week naman po kung chilled. So malamig na rin po ang ating banana loaf. Ngayon, babalutin natin siya gamit ang cello sheet. Pagkalagay natin ganyan, ipo-fold lang natin ang cello sheet at lalagyan natin ng tape para po maisara natin ng maayos. So, depende po sa inyo kung ano po yung mas madaling paraan para sa inyo. Kami, ito na po yung nakasanayan namin, kaya ito na rin po yung ginagamit namin hanggang ngayon. So, ayan. Tapos na po. Lalagyan naman natin ng label at saka ng expiration date. So, ito po ay nagtatagal ng 3 to 4 days sa room temperature. Pag chilled naman po, 7 days or 1 week or more than 1 week. So, ito na po. Ma'am, ano yung order, ma'am? Thank you, ma'am. Lamig jud siya ay. Ang Makatabo Farm ay merong restaurant o tinatawag naming Makatabo Provision in which lahat ng nagtutour dito at nagbe-benchmark dito ay pagkatapos nilang mag-tour ay gutumin sila at doon sila kumakain doon sa aming maliit na tinatawag na Makatabo Provisions. Ako di ay si Roseanne Kahis Pundalo. Nata diri karon sa Makatabo Farm kay ako usapod diri ka kitchen staff. Ang atong lutoon karon mo ni atong pangalan kay banana fritters. Ang atong unahon para pagluto, ato aning panitan ang atong saging. Then, idiretso na lang natong cut. Ani siya. Upat ka bahin. Butang nato dire sa atong sudlanan. Kung wala day mo saging nga karnaba, pwede po mo gamit og saging nga saba. Depende ra pud sa inyo ha kung pila kabuk inyong lutoon. Kay basin og daghan mo sa inyong balay, pwede ra po ninyo daghanon. I-transfer lang nato ni ato ang saging. Tapos, diri sa atong mixing bowl, ato na ning ihalo tanan atong ingredients.
tubig. Then, i-mix lang nato. Pag nahalo na ato ang mga ingredients, ito na ning ibutang atong saging. Dayon, mag-heat na ta sa ato ang pan. Ito nang ibutang atong mantika. Lato lang nato ni nga muinit atong mantika para ato na ning prituhon atong saging. Kaning atong saging harvest ra pud ni sa atong farm. Kaya man ang kasagaran among gina-serve diri sa among resto, pwede na ni atong mantika. Pulato lang nato ni siya hangtod golden brown para pwede na nato siya i-serve. Kaning banana fritters, lami ni siya i-serve pag snacks time, kanang mag-enjoy mo, banding mo sa inyong pamilya. Pwede ra pud kani inyohang i-snacks instead of junk foods. Kay kani, kuan po ni siya, gwapo sa atong health. Ato lang ni siyang bali-balihon ha, para mapantay iyang color, mapantay iyang kaluto pod. Dali ra siya lutoon, barato pang ingredients, nara sa ato ang palibot. Kay ang saging, daghan man po siya pwede lutoon. Pwede raga siya ilungag, pero ang mga bata gusto man nagkuan, new taste, new look. Inganion ninyo siya. Okay na ni. Luto na. So, i-off. Magamit tag strainer para ang excess oil niya mugawas. Okay, mag-plating pud ta. So nada tay diri ko dip para lami-lami pud ba. Pag maghimo mo dipping sa inyong unsa banana fritters, kuana na siya cream tapos condense and evap. Tapos initon lang na siya. Pag mubukal na, muna na siya lami na. Napuday tay kuan diri dahon sa basil para gwapo pod. Bisag saging ra atong giluto, mura pud tang nasa hotel ba. Pwede na siya i-serve ang ato ang banana fritters. Hoy besh, mado nilang banana fritters diri sa Makatabo. Ingon sila lami daw. Mo gani daw, lami po daw, bes. Sige atong tilawan daw, be. Lami kayo siya besh. Tama gid ito ang ingon sa kuang kaila. As a good source of potassium and dietary fiber, bananas offer vast health benefits. Because of lower glycemic index and significant fiber content, bananas are a good choice as a healthy snack for people with diabetes, as it releases energy at a slower rate. It is also rich in phenolic compounds such as flavonoids and anthocyanins that are known for their antioxidant and anti-inflammatory properties.